Alright, mula kay Philippines Trending News, kakapasok lang, grabe na ito. Pinakamalalakas na puwersa daw ng Pinas, Amerika pinadala na. China lumayas na. Alamin natin to mga tol, bigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Samantala, sa iba pang balita mula dyan sa Malacanang, nagpatawag ng panibagong command conference si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Ito ay para yan sa pamunuan ng Philippine Army. Ang liderato ng hukbong ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay pinamumunuan ni Lieutenant General Roy Galledo. Bukod nga sa mga matataas pa na opisyal ng hukbo na dadalo sa command conference, inaasahan na sisipot din sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Defense Secretary Gibo Chodoro at iba pang opisyal ng pamahalaan. Nabatid na kahapon nga ay una ng pinangunahan ng Pangulo ang command conference ng Philippine Air Force. Sa pulong nga sa Philippine Air Force ay pinag-utos ng Pangulo na palakasin ang air power capability ng hukbo. Inaasahan naman ganyan ang Pangulo dapat, di ba? Ang inuutos niya sa mga kasundaluhan, palakasin, 'di ba, yung kapabilidad para maipagtanggol mo yung bayan mo, yung bansa mo, kasi yun din naman talaga ang reason kung bakit ka nag-e-exist bilang sundalo, 'di ba? Army ka, ikaw ang tagapagtanggol. Hindi yung tipong uutusan ka wag magpatrol, 'di ba? natatalakayin sa pagpupulong sa kasama ang Philippine Army ang modernization program ng hukbo, mga aktibidad at iba pang mga plano. Hindi naman sinabi ng palasyo ang magkasunod na command conference sa military ay bahagi ng loyalty check. Kasunod nga rin yan ng mga nababalita na destabilisasyon. Kahapon nga sa isinagawa nga oath-taking ng nasa 39 na Armed Forces of the Philippines generals ay binigyang diin ng Pangulong Marcos na magiging tapat sa kanilang tungkulin. Nice. Samantala, inaaral na ng Office of the Solicitor General ang iba pang legal na hakbangin laban sa China. Kaugnay ito ng pagkasira nga ng mga likas na yaman sa may West Philippine Sea. Ano na sila tawag dito, kumukuha na sila ng mga ebidensya mga tol na magagamit laban dito sa China. Kasi itong China, itinatanggi nila na sila yung sumira ng mga bahura dyan, yung mga corals. So, kaya ang PCG natin ngayon, saka Navy na rin, bantay sarado nila ngayon ang ating teritoryo. At once na mahuli lang nila, mapicturean o makapture sa video na ang China nagtatambak ng mga dead corals dito, yari sila mga tol. Partikular na dyan na sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa mga nadiskubring crash coral o durog-durog na corals sa may Sabina o Escoda Shoal na pinaniniwalaan nga na bahagi ng planong pagtatayo ng China ng artificial na isla. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, isa lamang ang pagsasampa ng environmental case laban sa China sa mga legal na option ngayon na ikinukonsidera ng Office of the Solicitor General. Tumanggi muna naman si Guevara na tukuyin ang iba pang hakbangin na maaaring isulong ng pamahalaan laban sa Beijing. Ipinapaubayan naman na ng Office of the Solicitor General sa Department of Justice ang posibleng pagsasampa ng mga kasong paglabag sa environmental laws laban sa China. Kaugnay pa rin ang mga balita dyan sa West Philippine Sea, tinanggi ng China na nagsasagawa di ba? Tinatanggi nila mga tol, ayaw nilang aminin ng reclamation activities doon sa Escoda Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea. So wala, trip lang nilang magtambak ng mga dead corals yan, o baka pati pagtatambak ng dead corals ayaw rin nilang aminin. Tinatanggi rin nila yan mga tol. Kasunod yan ang mga ulat mula sa Philippine Coast Guard na nagtatayo ito ng artificial island sa naturang lugar. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na ang akusasyon ng Pilipinas ay puro chismis lamang daw at irresponsableng aligasyon para siraan ang kanilang bansa at imislead ang international community. Para siraan ang kanilang bansa, sirang-siraan na sila. Paano pa i-mislead ang international community kahit yun ay kita kung ano ginagawa nila? Doon pa nga lang andyan sila sa West Philippine Sea kahit di naman part yan ng teritoryo nila. Doon pa lang sira na sila sa international community dahil alam ng international community, based sa UNCLOS, based sa international law, sa Pilipinas yan, hindi yan sa China.
Inihayag din ng Chinese official na wala umanong nagtagumpay sa pagtatangkaraw ng Pilipinas na magpakalat ng chismis. Naku. Samantala, una nang sinabi ng Philippine Coast Guard na partikular ang tagapagsalita ng naturang tanggapan para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela na nag-deploy sila ng kanilang barko sa shoal na isang meet-up point para naman sa mga barko na nagdadala ng resupply mission sa isinadsad ng BRP Sierra Madre para mapigilan ng China mula sa reclamation activity nito. Ito ay matapos na madiskubre ng Philippine Coast Guard ang tambak ng patay at durug-durug na corals doon sa sandbar ng Sabina Shoal. Sinabi din ng Armed Forces of the Philippines na kumikilos na ang Philippine Coast Guard para i-deploy ang BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng naturang tanggapan para naman pigilan ang pagtatangkang reclamation activity ng China sa naturang parte ng karagatan. Sa dagdag pang balita, inihayag ni atin ito co-convenor Rafaela Paeng David na kanilang iiwasan na magkaroon ng engkwentro sa Chinese fishing vessel para maiwasan ang anumang panibagong water cannon incident. Pero sa liliit na mga barko nitong mga civilian mission na to, palagay ko hindi na to iwa-water cannon ng China. Sobrang liliit ng mga bangka, as in mga bangka lang talaga eh. Siguro kung meron silang malaking barko, yun, baka yun pwedeng i-water cannon ng China yun kung talaga makapal ang mukha ng China eh. Pero ito sa mga maliliit na bangka, hindi iwa-water cannon yun kasi delikado yun. Eh kung mga bakal nga, nayuyupi yung mga kahoy pa kaya. Sa parte ng West Philippine Sea sa kanilang isasagawang ikalawang civilian mission dyan sa West Philippine Sea na magsisimula bukas 15 ng Mayo. Anya, nasa 5 main commercial fishing vessels at 100 fishing boats ang sasama sa regata sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at maglalagay ng mga boya na may nakasulat na West Philippine Sea atin ito para magsilbing symbolic markers. Magdadala din ang convoy ng fuel subsidies at food packs sa mga mangingisda sa bisinidad ng Baho de Masinloc. Inaasahang magtatagal ang paglalayag ng civilian convoy ng hanggang 15 na oras at inaasahan na makakabalik ito sa Maynila sa Biyernes, Mayo 17 na ng taong kasalukuyan. Samantala, magpapadala naman ang Philippine Coast Guard ang 44 na metrong vessel bilang security escort sa ikalawang civilian mission dyan sa parte ng Baho de Masinloc. Yan, yung Coast Guard, malamang pag yan ay natripan ng China, yan ang iwa-water cannon nila. Kahit na wala namang kahit anong gagawin sa kanila. Parte ng West Philippine Sea. Hello, what's up mga sangkay? So nakita po natin itong balitang to mga sangkay. Ayan po dito, ang Philippine Navy warship idineploy daw po sa Escoda Shoal dahil po sa sinasabing reclamation ng China. Kaya medyo na dito mga sangkay ang tropang militar. Pinadala po kaagad doon ang pandigma ng Pilipinas. Handa na, no? Saka-sakali, pandigma na yan eh. Para bantayan itong nasasakop po ng ating bansa, itong ating bakuran, mga sangkay. Ibang klase po talaga itong China. No? Well, tingnan po natin itong sitwasyon na ito. Ang Philippine Navy daw po ay nag-deploy ng mga warship or ng warship sa Escoda Shoal. Alam ko nagdagdag pa eh. Dahil daw po sa inireport na attempt ng China na mag-conduct daw po ng reclamation activity sa area. Sana noon pa lang ganyan naka-active ang ang Navy natin. Eh di sana walang naitayo dati. Kaso marami na rin kasing naitayo ang China eh. Mula noong 2013 pa meron nang naitayo. Eh kung noon pa sana nagpapadala ng ng mga Navy. Kaso nagkaroon ata ng ang ating Navy, nagkaroon trauma eh. Yung 2012 dito sa may Scarborough, 'di ba nagpadala tayo ng warship doon? Tapos nagpadala din ng warship yung China, kaya nagkaroon ng standoff. Mula nun, wala na eh, no? Hindi na tayo nagpapadala. Ngayon na lang ulit, ngayon na lang ulit. No? Tingnan nyo na, yung China na yan. Kaya dapat mga sangkay, advice to Armed Forces of the Philippines, bantayan na po natin lahat ng bakura natin. Tama. Total, mahina naman na yung yung kalaban po natin dito eh. Yung mga, alam nyo na yun, yung mga New Pink Army. It's time na mag-deploy ng mga kasundaluhan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kagaya po nitong ating karagatan. At saka dapat magdagdag din ng barko, no? At yan ang dapat na pinagtutuunan ng pansin ng Senado, ng Kongreso, yung budget para makakuha tayo ng mga barko, di ba? So ngayon mga sangkay, ayon po dito, Philippine Navy increases patrol in Escoda Shoal. Panoorin po natin para mas maintindihan po natin ano nga ba itong nangyayari mga sangkay. Manggriyan sa West Philippine Sea pero ngayon naman sa Sabina Shoal o mas kilala sa Pilipinas na Escoda Shoal.
Nitong nakaraang mga araw, inununsyo ng Philippine Coast Guard ang deployment ng karagdagang Coast Guard vessels sa Sabina Shoal para bantayan ang umano'y reclamation o panibagong island building ng China sa Nako, lugar. ayan na naman tayo mga sangkay. Sana hindi na po tayo malusutan. Mhm. Well, maganda po itong ginawa ng gobyerno. No? At kapag tayo nalusutan pa, talagang, ay nako, ewan ko na lang, ano pang masasabi natin sa kakayanan natin? Nung nalaman kaagad nila, mga sangkay, na mayroon pong ginagawa ang China na parang plano na o inumpisahan na po yung maghukay para po magpagawa ng mga artificial island, nag-deploy po kaagad na maraming mga kasundaluhan. Yung iba kasi, wala. Inuna pa po yung pagiging tropa ng China, o di kaya yung iba naman mga sangkay, inuna po yung pamumuna sa China bago po magpadala ng mga kasundaluhan na magbabantay sa ating kapuluan. Tama. Ayon kay Coast Guard spokesman Commodore J. Tariela, 3 linggong nagbantay sa Sabina Shoal ang BRP Teresa Magbanwa Tibay, no? Tibay din talaga itong China. at ito raw ang kanyang natuklasan. Buti, Kasi biruin mo, tignan mo naman kung gaano kalapit yan o Sabina Shoal. Sabina Shoal o Escoda Shoal, napakalapit lang yan sa atin mga tolo. Pag yan ba naman hindi pa natin nabantayan, ewan ko na lang talaga. binantayan kaagad, no? Kasi kung hindi, malulusutan tayo nitong mga singkit na to. Meron daw mga nagtatambak ng dinurog na coral fragments sa Sabina Shoal. Ang suspetsya ng Coast Guard, simula ito ng panibagong artificial island building ng China Nako dun po, huling-huli ang China. sa Nako lugar. po. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, mula 2013 hanggang 2016, O ito, Asia Maritime Transparency Initiative. 7 artificial islands na ang tinayo ng China sa pamamagitan ng mga reclamation, karamihan sa kanila sa West Philippine Sea. Mula 2013 hanggang 2016. Ano, 7 ang nagawa ng China kasi 2012 nagkaroon ng nagkaroon ng tawag dito, yung standoff nga doon sa may tawag dito sa may Scarborough. So ayaw maulit na ng Navy na baka mauwi nga sa matinding engkwentro. Kaya ayun, naging malaya ang China na nakapagtayo ng 7 island, no, sa ating lugar. You know, China has 20 outposts in the Paracel Island and 7 in the Spratlys. It also controls Scarborough Shoal, which is seized in 2012. Yan, no? Na-control nila yun noong 2012 nung nagkaroon nga ng nagkaroon ng standoff doon via constant Coast Guard presence. Though it has not built any facilities on the future, o hindi pa nga sila nagbi-build ng facility doon sa doon sa Scarborough kasi ang sinasabi nila kasi yung lagoon doon, yung lagoon na hinaharangan nila, yun ay breeding ground daw ng mga isda. Ayun ang pinoprotektahan nila doon at tayo nilang papasukin ng mga Pilipino doon. Kahit na hindi naman kanila yun. Diba? Ang galing. Galing din talaga ng China, no? Galing manggulang. Higit 1,000 hektarya ng bagong lupain ang tinayo ng China sa pinagtatalunang teritoryo. At Pero, para po sa inyong kaalaman, ang may pinakamarami po dyan mga sangkay ay ang Vietnam. Kaya nga lang, ang China kasi masyado pong aggressive. No? At wala po tayong dyan mga sangkay, wala po tayong komunikasyon sa China eh. Yung Vietnam marami ring naitayo mga tol, pero hindi sila kasing agresibo ng China. Na tipong nangaharang ng bobomba ng water cannon, hindi naman ginagawa ng Vietnam yun. Kaya pinakamalaking problema natin China kasi sila ang nagpapalaya sa atin sa mismong exclusive economic zone natin. Pero tingnan mo, hindi nila magalaw ang Vietnam na maraming artificial island dito. Hindi nila magalaw, di ba? Pilipinas lang ang kayang-kaya nilang ibulas. sa mga ito, tinayuan ng mga military installations, air bases at mga missile sites. Yan na. Paano ito ginajustify ng China? Ang mga installations daw ay para sa pagpapabuti ng working and living conditions sa mga tauhan nilang naka-estasyon doon. Nako. Ang mga Ay, papalusot yan, mga sangkay. artificial islands naman daw kasi ay nagbibigay ng shelter, tumutulong sa navigation at weather forecasting Sige. at naghahatid ng tulong sa mga Ito ay galing po yan sa message ng China. Statement po nila yan. isda. Bakit naman pag-iinteresan ng China ang Sabina Shoal? O, ayan na. Bakit pag-interesan itong lugar na to mga sangkay na napakalayo na po sa China? Ang Sabina Shoal po ay 124 nautical miles mula po sa Palawan. Ano, lapit lang po sa Palawan. Pasok na sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Ito po yung Palawan at ito po ang Sabina Shoal. 75 Kung nautical titignan mo miles sa na mapa, lang yan sa ibang report strategic eh. ang lokasyon ng Sabina Shoal. So ito po yung Palawan at ito sa gitna, ang Ayungin. Ayungin Shoal.
kung saan nakasadsad yung BRP Sierra Madre. At sa pagitan po ng Palawan at ng Ayungin Shoal ay ang Sabina Shoal. So sobrang lapit lang po talaga. 28 nautical miles lamang po ang layo nitong dalawang ito. Naku Pero po, ito itong po, China talaga. ang lahat po ng mga resupply missions galing sa Palawan para sa BRP Sierra Madre na nandito po ay kailangan pong dumaan sa tapat ng Sabina Shoal. Yun na. Para talagang maharangan na talaga nila lahat ng mga daraang barko natin at hindi na nga talaga maituloy pa yung mga resupply mission, mga tol. At saka isa pa, napakalapit din yan sa Reed Bank at talagang sagana daw yun sa sa gas, natural gas, mga tol. Well, nakikita naman natin ang effort ng ating kinauukulan, no, otoridad. Ang ating administrasyon, PCG, Navy, tulong-tulong sila, mga tol. At yun na nga, no, napakatagal nang nakadeploy doon yung barko ng PCG at talagang bantay sarado nila yon, mga tol. At tayo naman bilang mga ordinaryong Pilipino lang, nakabantay din tayo, mga tol, sa kung ano man yung mga bagong balita ngayon. Siyempre, hindi lang tayo nakatutok sa iba't ibang klase ng entertainment, sa mga buhay ng mga artista, sa mga buhay ng ibang mga influencer at vlogger. Dapat mas nakatutok tayo, mga tol, dito sa kinakaharap ng ating bansa. Yung problema natin sa bigas, problema sa sahod, sa gasolina, sa pamasahe, sa sahod, matagal na nating problema yon, mga tol. Nagagawa naman natin ng paraan eh. Marami nang dumaang mga presidente at hindi rin naman nila nasolusyonan. Kaya wag natin masyadong sisihin si PBBM dahil dyan sa mga problemang yan. Dahil una-una, napakaikli pa lang ng taon niya bilang presidente. Yung mga problemang yan, nadaanan na yan ng iba't ibang presidente. Kahit yung reklamo ng reklamo, si Digong, saka yung mga alipores niya, reklamo ng reklamo, nadaanan na rin nila. Hindi naman nila nasolusyonan eh. Diba? Pero etong kinakaharap natin kasi ngayon, etong West Philippine Sea, pag etong bahaging to hindi natin na ipagtanggol at naprotektahan, paano natin poprotektahan yung sarili nating bansa laban sa mga mananakop, diba? So hanggang sa muli, mga kapatid, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.